Ginoong Pangulo, mga ilan nung sinasabi po ninyong mga taong kinumpos ng welfare team na pinuntahan po yung dating Pangulo sa The Hague. Sa ngayon, Mr. President, wala pa tayong hawak na pangalan individually, pero ang impormasyon ay sila daw ay mga opisyalis from the Philippine Embassy ng The Hague, Netherlands. Ginoong Pangulo, Your Honor, kung ang puso po ninyo ay sinugatan ng isang tao o kaya ay nakagawa po sa inyo ng isang bagay na masasabi nating nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhatian o kapaitan sa buhay, ang nais po ba ninyong kukumusta sa inyo sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan, ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay? Hindi po, Ginoong Pangulo, dahil alam natin na sila ang source ng iyong kahirapan. They are the reasons why you are there in The Hague. And mukhang hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yun, na sila ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, Ginoong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, Ginoong Pangulo. So maaaring kapag pinuntahan ka ng taong alam mong siyang gumawa sa kinasadlakan mo sa buhay at siya pa ang bibisita sa iyo, hindi ka ba magsususpetsa sa pakay niya sa pagpunta sa iyo? Magsususpetsa talaga ako, Ginoong Pangulo. Kung ano ba talaga ang motibo at ano ang pakay ng mga tao na ito, bakit ako binibisita? Sapagkat hindi nga pangkaraniwan na sila ang bibisita sa iyo. Tama po. Tama po, Ginoong Pangulo. Alam po ninyo, Ginoong Pangulo, ang representasyong ito ay nagpunta rin sa The Hague noong Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Ang layunin ko po ay dalawang bagay lang. Una po, para magpasalamat sa kanya sapagkat isang bukas na aklat naman na talagang inendorso po niya ang aking kandidatura kung bakit ako po ay kasama ninyo ngayon sa kapulungan ito. Pangalawa po ay upang malaman ko na rin kung ano ang kanyang kalagayan sapagkat sa huling pagkikita po namin sa Hong Kong ay Marso 9 pa po yun. At tama po yung sinasabi ni kasamang Senador Robin o ay kasamang Senator Bong. Nakita ko po doon habang kami po ay kumakain, sari-saring kulay po ng gamot ang ibinibigay po ng nurse. Napakarami po, hindi ko po kayang bilangin. Kaya ang una ko pong sigurong malaman kung ano na po yung kalagayan ng kanyang kalusugan, yung po kayang dami ng gamot na nakita ko na iba-ibang kulay, ay doon pa rin kaya at naiinom pa kaya. So Ako po ay nagpatulong talaga sa ating embahada sa Netherlands. Kasi madalian po yung aking pagpunta roon, Ginoong Pangulo. 2 araw lamang po yun. Mahaba po ang lakbayin, ngunit yun po lamang ang 2 araw na kailangan ko pong makarating. Kaya siniguro ko po sana na sa kadahilanang yon ay makita ko lang kahit ilang oras lang. Sa kasamang palad, Ginoong Pangulo, ay hindi man lamang po ako tinawagan ng embahada. Nagpatulong po ako sa ating embahada. Kaibigan ko po yung ambassador natin sa Korea, South Korea. Ang sabi ko po, Ginoong Pangulo, pwede bang tulungan mo ako na kahit ilang minuto lang, makausap ko lang, maligaya na ako ron. Maipaabot ko lang ang aking pagpapasalamat. Alam po ba ninyo, Ginoong Pangulo, na ako po ay hindi nagkapalad?
Hindi po ba kayo magtataka ngayon, Ginoong Pangulo, Senator Bato, kung bakit yung ICC pinayagan na makarating o mabisita ang ating Pangulo sa hindi maipaliwanag na layunin na mayroong welfare check. Kasi po nung ako, Ginoong Pangulo, masasabi ko na rin na mahigpit daw po, yun ang tanging ibinilin lang sa akin ng embahada, bagamat hindi ko po nakausap ng personal. Ang tinatanggap lamang daw po ay miyembro ng pamilya at miyembro ng legal team. Pero nagpakasakali rin po ako, Ginoong Pangulo, sapagkat nasa lugar naman po siguro ang pakiusap ko at bilang paggalang na lang sana nila, hindi na po sa akin siguro bilang ako, kung hindi yung institusyon na aking kinakatawan sapagkat ako po ay nanalo na nga pong senador nung panahon na yun. Yun po ay hindi man lang nila isinaalang-alang. Sa palagay po ba ninyo, Ginoong Pangulo, ay dapat po bang biguin ako ng embahada samantalang ganun din naman ang pakay ko? Gusto ko ring makita rin ang kalagayan ng ating Pangulo, dating Pangulo. Sa kasalukuyan mong status, Ginoong Pangulo, bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, kung ako ang isa sa mga opisyalis doon sa embahada ng Pilipinas sa Dahig, ay gagawa ako ng lahat ng paraan para ikaw ay mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa ating mahal na dating Pangulong Duterte. Salamat po sa inyong sagot. Ginoong Pangulo, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga nakakarang araw mukhang kaya po na-postpone yung hearing sa Dihig ng dating Pangulo sa kadahilan ng may aligasyon po na parang ang ating dating Pangulo po ay nagsasuffer sa tinatawag nilang cognitive impairment o cognitive decline. Ibig po sabihin parang hindi niya na maalala yung mga ibang bagay na nangyayari, nagkakaroon na po ng disconnect. Kaya po daw na reset o naipagpaliban ang kanya.